Hello mga Marites! So live tayo ngayon. It's now 1 a.m. na po. Pasensya na ngayon hindi ako nag-live. Matagal-tagal din po akong hindi nagparamdam sa aking mga viewers dyan, sa aking mga tiga-subaybay. Yan, Tagalog na Tagalog tayo ha. So parang meron po akong napanood sa isang group na meron daw pong sunog dyan sa Naik, Cavite, sa Sabang, Naik, Cavite. Kamusta na po sa aking mga kamarites at sa aking mga ano ba yan? Hindi ko alam kung ako magla-live kasi actually wala talaga akong planong mag-live today but naboboard ako ngayon kasi na-miss ko talagang mag-online sa Facebook. Na-miss ko po kayong mga kamag-anak ko dyan sa Pilipinas. Ngayon lang po ulit tayo nag-live. Live. Daanin na lang po natin sa pagre-reels at pag-vlog ang ating mga problema sa buhay. Hindi po yan mawawala talaga. Alam niyo yan. Kaya kailangan nating maging matibay sa lahat ng mga problema sa buhay. Especially, marami tayong mga bayarin na bills. At marami rin po tayong mga utang na babayaran. Medyo ngayon lang po talaga ako nag-live kasi matagal-tagal din po kung hindi nagpakita. Siguro mga ilang months din. But today is live. It's now 1 a.m. here in Las Vegas. So sa mga tiga Pilipinas dyan, may lipstick kaya ako. Ang putla ko Parang ang putla ko dito sa camera. So, alauna na po ng umaga dito sa Las Vegas. Magtataka kayo kung bakit ako'y gising pa. Ganito talaga ako kasi iba kasi yung aking sleep. Wala tayong ngayong mga gagawin. Kikinig lang ako ng mga YouTube. So, hello mga Marites! Parang slow yung connection. Tingnan nga natin yung connection. Ang putla ako mga Marites. Teka nga. Na po ako sa inyo mga Marites para kayo maging aware sa aking buhay. Actually, hindi naman dapat ako I will not magmamarites or sometimes it's hard to talk in Tagalog kasi I'm already here in America. So I need to talk in English so that my tongue will not twisted. Okay? So everybody there are awake in the Philippines? Are you awake in the Philippines? So maayong bundad sa mga tiga Bisaya. At good morning sa inyo kung anong oras na po sa Pilipinas. So, I'm here in Las Vegas. Live tayo. Balita ko po may sunog sa Sabang Naik, Cavite. Totoo ba yung napanood ko? Tingnan ko nga. May sunog daw po sa Sabang Naik. Sana po ay mag-ingat kayo kasi pag po lumaki na yan, mahirap. Kaya kailangan ay meron na kayong tawaging bumbero. Matagal-tagal din po akong hindi nagparamdam sa inyo. Na-miss ko rin pong mag-live. Na-miss ko rin pong mag-vlog. Kasi libangan lang natin yan.
naglilibang lang naman, hindi naman masama. So anyway, meron akong i-share kasi yesterday, we have a Bible study online. So, yung mga tiga-Pilipinas na naka-Bible study ko kahapon online is tiga-Bisaya sa Cebu. So, dalawa lang kami and then naging tatlo. So, sa mga tiga Cebu at sa mga sino ba yan? Tiga Manila yata yun. Good morning po. Meron lang akong i-share kasi nakita ko nga yung, teka nga kung yung Bible ko. So, ayan mga Marites, para naman merong kwenta yung ating mapag-usapan, pag-usapan na lang natin yung Bible study na nangyari sa amin kahapon. Ito po ay sana matandaan ko pa. Ito po ay salita ng Panginoon, kaya napakahalaga po ng pag-share ng salita ng Panginoon. So, yesterday, we have a Bible study online, and the verse was in John chapter 14, verse 1 to 7. So, this is about heaven. Okay, mga Marites, ito yung ginagamit kong Bible. Yan. Meron po akong Bible na Tagalog. Meron din po akong English. Ito yung English din to. Ayan, pareho rin palang English to. Mahirapan tayo mag-Tagalog. Actually, yung pong verse na ibibigay ko ngayon ay naging topic po namin to yesterday sa aming Bible study. So, ang mga kasama ko po ay tiga Pilipinas, tiga Cebu, tiga Bisaya. Tatanggal muna ako ng muta. Pasensya na ha. Ayan ako. Alauna na po dito ng madaling araw. Yan. Medyo bibilisan ko lang kasi I just want to share this verse from the bottom of my heart. Kailangan kong i-share sa mga tiga social media. Yan. Chapter 14 in John, verse 1, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. That is in verse 1. And then in verse 2, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And in verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. And in verse 4, and whither I go, ye know, and the way ye know. And in verse 5, Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? And in verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. And in verse 7, if you had known me, you should have known my Father also. And from henceforth you know him and have seen him. So that is in John chapter 14, verse 1 to 7. I hope na matandaan ninyo to
And this verse is about heaven and about the mansion na piniprepare ng Panginoon sa atin, sa bawat isa sa mga anak niya. I will just share some of this verse. Ito po kasi, matagal ko na po itong nadinig sa preaching ng isang pastor. At ito po ay nagre-remind din sa akin dahil this past few months, talaga pong down na down talaga ako. Kumbaga, lahat po tayo na may pinagdadaanan sa buhay. Kaya, kailangan po natin kumapit sa Panginoon para tayo ay hindi masyadong manghina. So, yan. Alam niyo po, ang pagbabasa ng Biblia ay talaga pong nagpapalakas ng ating spiritual na buhay, especially kapag tayo po ay anak na ng Diyos. Kapag tayo po ay tumanggap na sa Panginoong Hesus, kailangan po ay meron tayong pinapakain sa ating spiritual na buhay. Well, anyway, medyo malalim na pag-uusap to kasi I became Christian or born again Christian last 1994, since I was in college. When I was in college, may nag-share sa akin na isa siyang nag-aaral sa missionary siya, pastor. Nag-share sa akin about salvation. Ayan. Ngayon, nung maging Christian po ako, tinanggap ko kasi si Jesus bilang Panginoon ko at tagapagligtas. At yun po ang naging paraan para si Jesus ay maging aking Panginoon, kasi tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Dahil po marami po kasi tayong kailangang malaman, dahil hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yun po. Medyo mahirap po kasing pag-usapan yung salita ng Panginoon, dahil ayoko po na maging debate natin yung religion, kasi ang importante sa atin ay yung meron tayong personal na relasyon sa Panginoon. At kasi kapag po tayo ay may personal na relasyon sa Panginoon, maiintindihan na po natin ang salita ng Panginoon. Ito po yung Bible. Kasi dati po, nung hindi pa ako Christian, hindi ko po talaga maintindihan yung Bible. Hindi ko talaga, kumbaga wala sa puso ko yung pagbabasa ng Bible. Hindi ko maintindihan, wala akong maintindihan. Yung pala, hindi pa pala ako Christian noon. Dapat pala ay magkaroon ka muna ng espiritu ni Jesus sa puso mo para maintindihan mo kung ano ang gusto ng Panginoon sa iyo. Kasi yung Biblia kasi, ito po ay pagkain natin. Pagkain ng ating kaluluwa. Yan. Medyo nai-explain ko na ngayon kasi sa akin kasing nung ako po ay naging Kristiyano, naging born again Christian po ako nung natatandaan ko, May 30th, 1994, when I become Christian. Yan. Matagal na po akong Kristiyano. Ayan, 1994, and yung pong aking spiritual birthday is May 30, 1994. Sana po ay ma-explain ko rin sa inyo about dun sa sinasabi nilang salvation. Nung po kasing when I was in college, kwento ko muna para maintindihan nyo, ha. Ganito yan. Nung pong ako ay high school, meron po akong, parang college yata ako noon, college. Meron akong kaklasmate na nagba-Bible study sila sa bahay. Ngayon, inimbitahan niya ako na umatindang Bible study, yan.
Sana maalala ko lahat. Nung time po na yon, ako po ay very eager. Yung parang nananabik ako sa mga ganyan, sa mga Bible study. Kasi, kapag po kasi kayong marami po kayong mga problema sa buhay, especially sa family ninyo, wala kayong ibang matatakbuhan, kundi ang Diyos lang, di ba? So, ganun ako. Ang ginawa ko, umattend ako ng Bible study doon sa classmate ko sa bahay nila. And then, nandun po, yung si Pastor, I forgot his name, pero andun po sila sa bahay at meron po doon na isang parang pastor, nagpapastor, siya ay student pa lang na nagba-Bible study. Ako po yung na-invite sa church. And then ako po yung na-born again. Yung ka-classmate ko, hindi siya na-born again. Hindi siya nagpatuloy. Kumbaga ako yung parang tinawag ng Panginoon. Parang ako yung mas naging interesado doon sa Bible study na yon. Then in-invite ko po sila sa bahay. Sabi ko, gusto ko rin pong magkaroon ng Bible study sa amin. And then, gusto ko pong umattend sa Bible study. Hanggang sa unti-unti po, na naliwanagan ako na ipaliwanag sa akin ng isang student pa lang siya sa Bible school about sa salvation. Napakalino po. Yung salvation na sinasabi ko ay yung nung tinanggap ko ang Panginoong Jesus bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Ipinaliwanag niya po sa akin yung John 3:16, John 1:12, Romans 3:23, Romans 6:23, lahat po yan. Doon nag-uumpisa pa lang akong maging Christian, John 1:12. So, baby Christian pa lang ako noon, 1994, when I received Jesus Christ as my Lord and Savior. And then, dumating din po na ako ay nagpabaptize na noong April. So, nagpabaptize ako sa isang pastor, doon na rin po sa lugar namin, hanggang sa mag-continuous na po talaga ako, mag-attend ako ng mga Bible study, every Sunday natin na po ako ng church. Meron na rin po akong mga tanim ng salita ng Panginoon. Alam niyo, kapag baby Christian pa lang kayo, lahat ng mga hinihiling niyo sa Panginoon ay binibigay niya at talaga pong ina-answered prayer niya. Pero minsan, pag kayo medyo matured na Kristiyano, ang dami na pong pagsubok kayo mararanasan. Kaya ako, marami na rin po akong pagsubok na naranasan. Dumaan na rin po ako sa apoy, pero hindi ako nasunog. Ibig kong sabihin, yung mga pagsubok na mabibigat, napagdaanan ko na rin yan. By God's grace, ha? Talaga pong nasubukan na ng Panginoon. Ako, nasubukan na po talaga ako ng Panginoon. Talagang yung faith ko sa Panginoon ay hindi nagbago. Talaga pong mas lalo akong kumapit sa Panginoon nung time na ako po ay sobrang dami-dami na po ng mga kabigatan, mga problema. Talagang matindi. Actually, marami na po akong na pagdaanan talaga sa buhay na nalampasan ko. At iyon ay sa biyaya ng Panginoon. Kaya po, nung ako ay naging Kristiyano, habang ikaw ay lumalakad sa Panginoon, ay talaga pong kayo ay makakaranas talaga ng pagsubok habang kayo po ay naandito pa sa lupa. So ngayon, kailangan kapag kayo ay nandito pa sa lupa at kayo ay anak ng Diyos, kailangan po ay maging good testimony rin kayo sa iba. Pero mahirap po talagang mamuhay ng napaka-santo ba? Parang kumbaga Kristiyano, although ako, Christian ako, pero meron din po akong mga kahinaan. Kagaya niya, nagagalit din po ako, nagkakasala. Hindi po ako santo na hindi ako magagalit, di ba? So, meron din tayong mga weakness, meron din tayong mga kasalanan, ganyan, na ang nangyayari po ay nahuhulog ka sa kasalanan. Yun po ang gustong-gusto ng dyablo. Kaya dapat lagi tayong nananalangin, lagi tayong nagbabasa ng Biblia para tayo ay naiingatan ng Panginoon.
At yun nga po, yun ang naging share ko sa inyo. Kasi, nung po ako naging Kristiyano, 1994, and then until now, nag-renew po ako ng para kasi pag napunta ka sa ibang lugar, like for example, I was in the Philippines nung ako ay nagpapatuloy sa Panginoon, migrate na ako dito sa Amerika. So, nandito ako sa Las Vegas. So, dito sa Las Vegas po, marami rin po ditong mga Christian na church. Marami rin po ditong mga Pilipino na magiging kaibigan nyo. Dito po naman sa Las Vegas, marami rin ditong mga sins. Kaya nga tinawag to na Sin City. Kaya kailangan meron kang control sa sarili mo para hindi ka mahulog sa kasalanan. Dahil dito po, marami talaga dito mga sins talaga sa Las Vegas. Kaya pala tinawag na Sin City ang Las Vegas. So, well, anyway, dun po sa mga hindi pa nakapunta ng Amerika or kung wala po kayo dito sa Amerika, ang gusto pong iparating sa inyo is yung kailangan mong magpatuloy pa rin kahit sa ang kadalhin ng Panginoon. Sabi ko, may purpose ang Lord, kaya ako nandito sa Amerika. May purpose din siya. Bakit ko nararanasan din yung mga bagay na mabibigat na pagsubok, So, well, anyway, mahaba na rin na-share ko sa inyo. At sana po ay maipagpatuloy ko pa rin yung pag-share kasi dati po, sinabi ko dati sa inyo na ibibigay ko po yung time ko na makapag-share about sa salita ng Panginoon. Kasi po, hindi po talaga ako, hindi po biro ang mag-share talaga ng salita ng Panginoon, lalo na kung kagaya ko na ngayon ay meron talaga akong pinagdadaanan pa sa buhay at yun po ay talaga pong ibinigay ko na sa Lord. At ang sabi ko, ang importante naman po sa atin ay tayo ay nasa Panginoon, di ba? At marami po talaga tayong dapat na malaman, okay? Kasi ito pong sinare ko sa inyo na verse is totoo po ito dahil ito po ay nasa Biblia. Ayan, Sinabi po ng Diyos dito na tayo po ay wag po tayong mag-aalala. Like this one in verse 1, let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Ayan. Doon sa mga may pinagdadaanan sa buhay, especially ang problema natin, number 1, financially, di ba? So, marami po tayong mga kababayan na nakakaranas din ng pagkawalan ng pera, pagkawalan ng trabaho. Kagaya ko, wala akong trabaho. And then, pagkagipit, di ba? So, nagiging tayo, kumbaga, yung nagkakaroon tayo ng trouble kasi yung bang iniisip natin na wala na tayong pag-asa na gano'n na halimbawa kung wala tayo sa Panginoon, paano na tayo, di ba? So ako, in my experience, sobra talagang hina ng minsan pag mahina yung pananampalataya mo, mas lalo po kayong manghihina kasi kapag hindi kayo lumapit sa Panginoon. Sabi ko nga, ako meron akong mga pagkukulang, kaya siguro pinapalo ako ng Panginoon. Maraming beses na akong pinalo ng Panginoon, So sabi ko, naku, ang hirap ng sumuway sa Panginoon. Talagang papaluin ka talaga ng Panginoon para magising ka o para kumbaga pinapaalalahanan ka. So yun po rin yung nangyari sa akin. Dahil when I was working at the hotel, hindi ako talaga nakakapag-church na. At talaga pong naubos na po yung oras ko sa trabaho. And then, hindi na rin ako nakakapag-tithes, hindi na rin ako nakakapagbigay ng offering. Kumbaga, sinarili ko na yung sweldo ko, hindi na ako nakakapag-charge. Dahil yung Sunday, dapat instead na nandun ako sa church, pero andun ako sa trabaho, di ba? So, yun ay isa pong
isa rin po yung dahilan or kasalanan din po yun. Kasi para sa akin, dapat ay unahin muna natin ang Panginoon. Anyway, yung pong pinagdadaanan natin sa buhay ay atin pong malalampasan kapag po ibinigay na po natin lahat sa Panginoon yung ating mga problema. Okay? Inom muna ako ng tubig na napapaus ako. So, I'm back, mga Marites. Mabagal yung connection. Medyo naputol yung pag-share ko sa inyo about dun sa aking binabasa dito. So, ayan ha.
So, dun sa hindi naka-follow, meron akong verse dito na pag-usapan natin kanina, John chapter 14, verse 1 to 7. So, I'm gonna read it again, okay? So, it says here, Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. And in verse 2, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And in verse 3, if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there may be also. And whither I go ye know, and the way you know. And in verse 5, Thomas said unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? In verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. And in verse 7, if you had known me, you should have known my Father also, and from henceforth you know him and have seen him. So dun sa verse 6 po, so it is said in verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. If you had known me, you should have known my Father also, and from henceforth you know him and have seen him. Hanapin natin sa Tagalog para mas maintindihan natin. Yan po ang nasa verse na John chapter 14. 1 to 6. So, I'm gonna read it in Tagalog. John 14 or 1:14, 1 to 6. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. At manalig din kayo sa akin. Ayan. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Iyan po yung pinaka-verse na dapat natin tandaan dun sa John 14, 1 to 6. Kasi si Jesus lamang talaga ang daan para sa atin. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Alam niyo sa totoo lang, hindi talaga ako. Kasi yung mga pastor, kayang-kaya nilang ipaliwanag to, ha?
And nung sinabi dito na akong daan, ang katotohanan, ibig sabihin, kung wala si Jesus kasi, ang tanging Diyos lamang na dapat nating siya yung daan, siya yung katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So marami na siguro nakakaalam niyan. Kagaya ko na naging Kristiyano ako, naging anak ako ng Diyos. Ako ay nanampalataya sa Panginoon. At ako ay naligtas sa kasalanan. At yun po ay nung ako ay na-born again, May 30th, 1994. Naging Kristiyano ko kasi tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon ko tagapagligtas. Eto baga, parang yung espiritu ni Jesus, tinanggap ko siya. Siya yung naghahari sa aking puso. At yun nga po yung kailangan nating gawin. Dapat po ay meron tayong dapat po ay tinatanggap natin si Jesus bilang Panginoon natin at tagapagligtas dahil si Jesus lamang po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Yan, medyo malalim na po yung kasing pag-share ng Word of God. Talaga pong napakahirap din po na talagang, kasi marami po kasi sa social media na medyo makokornihan na sa akin dahil ayaw nilang makinig. Kumbaga, parang mas nalilibang sila mag-reels lang. Kagaya ko, ako nagre-reels din ako, diba? Nakakain na rin ako ng social media. Kumbaga, hindi rin naman tama na nakakalimutan na rin natin na unahin ng Panginoon, di ba? Mas minsan inuuna pa nating mag-reels. Minsan mas inuuna pa nating mag-selfie. O kaya mag-TikTok. O di kaya ay ano pa ba, yung mga social media na yan. Kasi ako Facebook lang talaga ako eh. At yun nga yung pagbablog. So sabi ko, ang dami ko nang na-miss na mga message kasi dati active ako sa pag-attend sa church. Pero nawala na yung pag-attend ko ng Sunday's church kasi nga hindi na ako nawala na yung Sunday ko sa trabaho na na-focus na ako sa work. Tapos yung Sunday ko may pasok na rin ako noon that time. Kaya siguro, pinalo na rin ako ng Panginoon, nawalan ako ng trabaho ngayon, di ba? Pero by God's grace, talagang hindi ako pinababayaan ng Lord. Talagang binibless pa rin niya ako, di ba? Kahit wala akong work, I have, yung meron akong apartment na tinitirhan, at meron akong pagkain na nakakain, meron akong, kumbaga, andyan pa rin yung biyaya ng Panginoon, di ba? Kaya tayo nabubuhay kasi sa biyaya ng Panginoon by God's grace talaga. So, ang dami ko pong nakita na talaga pong hindi nagkulang ang Panginoon sa buhay ko. Kaya gusto kong i-share sa inyo na natanggapin natin po ang Panginoon bilang ating tagapagligtas kasi po siya lamang po ang tanging daan at katotohanan. It says here, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. And in verse 7, ang sabi dito sa Tagalog, ha? So, basahin ko muna uli sa Tagalog. Ang sabi dito, in verse 7 is, in verse 7, if you had known me, you should have known my Father also, and from henceforth you know him and have seen him. So, ito yung walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Kaya kailangan po nating pagkatiwalaan ng Panginoon at kailangan po nating tanggapin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. So, yun lamang po ang aking may share sa inyo today. Again,
remember this verse from chapter 14. So, John chapter 14 verse 1 to 7. So, maraming salamat po sa inyo at sana po ay pagpalain din tayo ng Panginoon. Kahit marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay, ay magpatuloy pa rin po tayong maglingkod sa Kanya. Dahil dito po sa sinabi dito, ang mga anak ng Diyos ay talaga po may mansion sa langit. Tayo po ay pine-prepare ng Diyos yung ating mansion sa langit kung tayo ay naglilingkod sa Kanya. Diba? Well, anyway, mahirap din pong ipaliwanag isa-isa. Pero, by God's grace, matutulungan ako ng Holy Spirit na ma-share ko sa inyo yung mga kailangan kong iparating din sa iba na hindi pa nakakakilala sa Lord, lalo na yung hindi pa Kristiyano. Talaga po mga namumuhay pa sa kasalanan. Kagaya ko, ako kahit na Kristiyano, nagkakasala pa rin ako. Kaya nga po humingi tayo ng tawad sa Lord, di ba? At yun nga po ay nasa Bible din, sa Romans 6:23. Buksan natin sa Romans 6:23. Romans 6:23. Mateo, Mark, Luke, John. Mateo, Mark, Luke, John, Acts, Romans 6:23. Thank you, Jesus. Pinapaalala rin sa akin ng Lord. Mateo, Mark, Luke, John, Acts, Romans 6:23. Ito po kasi yung sa Romans about sa sin. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans 6:23. Ito po yun. Romans 6:23. It says here. Yun. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ayan. Kailangan natin talagang tanggapin si Jesus bilang Panginoon natin tagapagligtas. At kapag tinanggap na po natin si Jesus sa ating puso, magkakaroon po tayo ng eternal life. Yun po yung buhay na walang hanggan na sinasabi dito sa Biblia. Alam niyo po ba bakit namamatay ang tao? Ito ay dahil sa kasalanan. Kaya sabi po sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So, ang tao ay makasalanan, di ba? Sabi sa Romans 3:23, I think 3:23, Romans 3:23. Thank you, Jesus, sa pagpapaalala mo sa akin. Romans 3:23. Sabi dito, ay ito. Ayan, mayroon na akong mark dito sa Bible ko. Romans 3:23. For all have sinned and come short of the glory of God. So, lahat tayo ay nagkasala, di ba? Kaya ang tao ay namamatay dahil sa kasalanan. Pero kapag ikaw ay tumanggap sa Panginoon, meron kang buhay na walang hanggan. Yun yung gift na binigay ni Jesus sa atin. Yung gift na yun ay kailanman ay hindi mawawala sa atin. Once na tayo ay tumanggap sa Panginoong Jesus, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. And then, yung pong sinasabi dito na Romans 3:23, lahat po tayo ay nagkasala. And then, dahil sa kasalanan, namamatay ang tao. Kaya nga po dun sa Romans 6:23, medyo maano po ito kasi, ito po yung
mga verses na memorize ko dati at talaga pong pinanghahawakan ko nung when I was starting to become a Christian. Kasi noon baby Christian pa lang ako, ang mga pagkain na kinakain ko na salita ng Panginoon, nag-start ako noon sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him should not perish but have everlasting life. Nag-umpisa ako dyan. And then, sumunod dyan ay John 1:12. Yan. Sa John 1:12, sabi dito, basahin uli natin ha. Sana meron nakakapakinig sa akin. John 1:12, ang sabi naman dito is, but as many as receive Him to them, gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Yan na po yun, nung ako ay naging anak na ng Diyos, tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas. At ito po ay sinabi po dito, but as many as receive Him, nireceive ko na si Jesus gave He power to become the Son of God. Kaya naging anak ako ng Diyos kasi tinanggap ko na si Jesus sa puso ko. Even to them that believe on His name. So, naniwala ako kay Jesus. And then, in Romans 3:23, sumunod po yun. And then, Romans 6:23, nabasa ko na po kanina. Romans 3:23, balikan uli natin, ha. Romans 3:23, ito po yung sumunod na verse. Ito po yung sinishare ko sa inyo is about salvation, ha. So, Romans 3:23, it says here, for all have sinned and come short of the glory of God. And in Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. And then, simula po noon, nung ako ay tumanggap sa Panginoon, bilang aking Panginoon tagapagligtas, ako po ay naging anak na ng Diyos. Nandun nga po sa John 1:12. And then, yung pong pagbabago ng Panginoon na ginawa sa akin, dun sa 2 Corinthians 5:17, basahin natin sa Bible. 2 Corinthians 5:17, ha. Salamat po sa mga nanonood. 2 Corinthians 5:17. Thank you, Lord. Thank you sa Holy Spirit sa pagpapaalala sa akin. 2 Corinthians 5:17. So, 2 Corinthians 5:17, ito na po yung binago ko ng Panginoon. Sabi po dito, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Totoo po yan. Ayan, no? Yung 2 Corinthians 5:17, nung tinanggap ko na ang Panginoon bilang aking tagapagligtas, ako ay binago na ng Lord. Sa 2 Corinthians 5:17, it says, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Binago na tayo ng Lord. Tayo po ay, nung po tayo ay dating makasalanan, tayo po ay nahugasan na ng Diyos sa ating mga, kumbaga, nabago na tayo ng Panginoon. Kasi meron pang explanation yan, napakarami. Kaya po, hindi naman po ako pastora kasi nagsishare lang naman po ako about sa aking personal na relasyon sa Panginoon. Anyway, I will end na my live today, and sana po ay yung aking pag-share sa inyo ay talaga pong
ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil nagkaroon po ako ng time na mag-share sa salita ng Panginoon. At talaga pong gusto kong makita ninyo, may Bible ako. At talaga pong nabibless din po ako kasi nung ako po ay umattend ng Bible study online at kumbaga nagsimula na uli akong maging malapit uli sa Panginoon. Mas lalo akong lumalapit kasi alam niyo kapag tayo ay may mga pinagdadaanan sa buhay, alam niyo ha, lalo na kapag down na tayo talaga, wala tayong ibang malalapitan. Huwag po tayong basta magtitiwala lang sa tao. Kasi sabi nga, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Wala tayong ibang mapagkakatiwalaan kundi ang Diyos lamang po. Yun po. Kaya maraming salamat po sa inyo. I will end na my vlog. And now is 1. Mag-aalas 2 na po dito ng umaga dito sa Las Vegas. So, bye-bye na po. See you on my next live. Thank you. God bless you.